yung dito sa impeachment, diyan tayo mag-focus sa impeachment, mga minamahal. Paparating na yung impeachment. Sabi nga 'di ba, yung boto ni Sara Duterte, yung inaasahan nating, ano yung tawag doon, mga minamahal, bloodbath, 'di ba? Dito tayo dapat nagfo-focus sa impeachment kasi masyadong napaghahalataan 'tong kampo ni Sara Duterte na delaying tactics, eh. 'Di ba gets ninyo, masyadong napaghahalataan itong kampo ni Vice President Sara Duterte na delaying tactics yung kanilang ginagawa from the very beginning since nung naupo itong si Alan Peter Cayetano, ang daming war shock na nangyari. Akala ko ba bloodbath? O tingnan ninyo 'to, itong si Attorney Lorna Capunan. Tingnan ninyo, bubble bath. Tama ka, Addictus Rex, bluff bath yung nangyari. Meron daw bloodbath na mangyayari. Meron daw bloodbath na mangyayari. Eh saan ang bloodbath na yun? Nakikita ko, personally, bubble bath yan. Oh, bluff na lang. 'Di ba? Yung bloodbath, bluff, ano pa ba? Kasi wala namang bloodbath na nangyayari, mga minamahal, eh. Puro lang salita. 'Di ba? Puro lang gawa. 'Di ba? I mean puro lang salita, walang gawa. 'Di ba? Bloodbath. Tapos ready na daw sila, yung lawyers nila, ready na daw. Nasaan yung ready doon? 'Di ba, Addictus Rex? Bubble bath. 'Di ba, nasaan yung ready doon? Kung sinasabi nilang ready na yung kanilang attorney, pero yung ginagawa is mga delaying tactics, technicalities, nasaan yung bloodbath doon? Hindi bloodbath. I think yung tinong mo is evident sa sagot ng Vice President mismo. Kasi napakapal ng sagot, pero ang nagpakapal nun ay annexes. Ano yung annexes? Annexes na hindi bago, annexes ng final niya sa Supreme Court. Oy, thank you, Sansui, sa pangkape natin. Ay, nagpadala siya ng pera. Thank you, thank you, thank you. Annex na final niya sa House Committee on Justice, puro annexes. Pag tinignan natin yung kanyang answer, wala namang allegation. Wala namang... Kumbaga sa madaling sabi, mga minamahal, itong sagot ni Vice President Sara Duterte, walang sense. Hindi naman nila sinagot na, ito, dinidenied ko to kasi ganito, ito yung totoo. Ang ginagawa nila, dinidenied lang nila. Hanggang denial lang yung kanilang ginagawa. Puro lang denied. Hanggang doon lang yung kaya nila, denied. I hope, sabi dito, I hope 16 senators will vote yes to impeach Sara trial. We are hoping, even me, I am hoping na sana mamulat yung kaisipan, yung ulo nitong mga senador na to, na sana man lang pagbigyan tayong mamamayang Pilipino na ma-impeach itong si Sara Duterte. Bakit, mga minamahal? Lapastangan na yung kanyang ginagawang pagnanakaw. Hindi na makatarungan yung mga words na binibitawan niya. Tama ka, Addictus Rex. Instead of accountability, technicalities. Hanggang dyan sila magaling. Technicalities, lahat na lang tinitechnical. Anak ng putik. Continue tayo. Statement kung ano yung ipipresenta nila. On all the articles, they did not state, they did not deny. General denials lang, pero hindi nila sinabi, deny namin to kasi ito ang ebidensya namin. Ganun dapat ang sagot sa answer. Totoo. Kung magde-denied ka, dapat nandoon yung sagot mo. Kaso nangyari, hindi yan totoo. Nasan yung ano doon, yung accountability doon? Sabihin mo lang na hindi totoo, sapat ba yun? Tapos idadaanin nyo sa technicalities, hahanap na naman kayo ng way para ma-technical. And sa tingin ninyo, kakatigan pa kayo ng Supreme Court niyan? Yes, nung una nakalusot, pero yung pangalawa, hindi. 'Di ba, tapos ngayon tuwang-tuwa yung mga DDS na binasura daw ng Supreme Court yung sinabi ni Barry Tayong. Putang ina, dapat sana Supreme Court, kung maglalabas kayo ng statement ninyo, sana pakitagalog na lang kasi ang dami mga DDS ang hindi marunong umintindi. Ang dami mga DDS ang hindi marunong magbasa. Dinismiss ng Supreme Court yung petition ni Barry Tayong kasi hindi naman siya totally naapektuhan. Again, uulitin natin kasi yung mga DDS hindi marunong magbasa. Mga minamahal, nakala nila na-dismiss pabor sa kanila. Mga bobot hindot.
Oo, mga tanga't mga walang alam sa mundo. For your information, yung ginawa ng Supreme Court kay Barry Tayam, kasi hindi naman daw siya yung totally na apektado doon, so dinismiss. So kung meron mang mag-file, yung AFP, yung mga nandoon, pwede. 'Di ba? Pwede, yung nandoon mismo, yung mismong naapektuhan. Sino ba yung mga naapektuhan? Mga senador. Kung nag-file yung mga senador, baka posible, 'di ba mga minamahal, na mag-garantiyan ng Supreme Court. Eh kaso kung magfa-file naman yung mga senators, hindi ba parang conflict of interest yung mangyayari? So ngayon, dapat sana tagalugin na lang Supreme Court para yung mga DDS hindi na disappoint kasi mga bobo. 'Di ba? O kagaya naman sa impeachment. O na-dismiss nga yung unang impeachment eh. Dahil sa technicalities kaya na-dismiss. 'Di ba mga minamahal? Na-dismiss yung unang impeachment dahil dinaan sa technical. Pero uulitin natin yung kaso ni Vice President Sara Duterte sa pagnanakaw, 'di ba? Sa 125 million confidential funds, sa 600 plus 600 million, hindi naman na-dismiss 'yun. Na-dismiss dahil sa technicalities dahil mali yung pag-file. Gets ninyo? Sa mga DDS out there, please lang, reading comprehension naman. Mga minamahal, reading comprehension naman. Mga bobo eh. All four articles of impeachment, wala pong sinabi kung bakit dinideny niya ang culpable violation of the Constitution, ang grave threats, ang bribery, an unexplained wealth, ang betrayal of public trust. Wala siyang sinagot doon. Walang sinabing we have witnesses to show or this is our evidence. Wala. Question na naman niya, inulit na naman niya, jurisdiction, 1-year ban, due process. At saka, partial daw ang House Committee on Justice, nag-mini trial, abusive daw ng coercive power sa subpoena. So sa madaling sabi, technical. Technicalities yung nilalaman ng maleta nila. 'Di ba yung dinala ni Michael Poa ng mga ebidensya doon na mali-maleta, technicalities. Gets ninyo? So, sa madaling sabi, nilalaro lang nila tayo sa technical pero hindi sa accountability. 'Di ba? Sarah really prepare for your answer in the impeachment trial. No! Walang pine-prepared si Sara Duterte na sagot kasi sabi niya kung ano yung pinakamabilis na way, yun daw yung dapat na gawin. Yan yung habilin niya sa kanyang mga abogado. Ano ba yung pinakamabilis na way? Kundi ang technicalities imbes na mga minamahal na sagutin ng accountability. 'Di ba? Guilt is the enemy of ascension. Oy, magandang words yan. At gumawa pa ng sariling ebidensya ang House Committee on Justice beyond the impeachment complaints. Ngayon, sa tanong mo, tama ba ang sinabi ng spokesperson ng House? Ang sagot ay oo. Kung meron kang ebidensya, ba't katakot na sagutin sa answer? Tama. I would have thought that the Vice President was more courageous and more transparent since sinabi ng kanyang mga spokesperson at defense team na ready na sila. At maalala natin ang sinabi niya noon, to quote a previous maybe long time statement, Bob, meron daw bloodbath na mangyayari. Saan ang bloodbath na yun? Nakikita ko, personally, bubble bath yan. Hindi bloodbath. O, 'di ba? Abogado na mismo yung nagsabi. Bubble bath. O, 'di ba? Sa 16 mong abogado, Sara Duterte, yung napili mong sagutin is technicalities instead na absolute na accountability. Huwag niyo kaming tinatarantado ng gigigil ako. Kasi itong ginagawa ni Sara Duterte ay napakalaking iskandalo, napakalaking katarantaduhan. Actually, yung ginagawa nilang destabilization plot ngayon, yung ginagawa nilang destabilization effort, it is all about impeachment kasi natatakot si Sara Duterte na ma-impeach. Yun yung totoo dyan. Natatakot siyang ma-impeach kaya ang ginagawa niya, iniunahan niya na lang. Like, eto sige, mag-create tayo ng ng people power. Eto, mag-create tayo ng geto, ganyan. Huwag kami, Sara. Hindi po kami mga batang pinanganak kahapon. Yun lang yung masasabi ko, wag mo kaming lokohin dahil hindi na po nagpapaloko ang taong bayan. Kahit anong klaseng pag-iyak ang gawin mo, kahit anong klaseng pag-iyak ang gawin mo,
hindi na maniniwala sa'yo ang taong bayan, 'di ba? Anyway, mga minamahal, eto mag-iisang oras na tayo, oo. Maraming salamat sa mga nakilahok dito sa ating live and hoping sana mga minamahal na i-like ninyo yung ating mga videos kasi kinukuha po yan ng mga nagre-repost. I-like ninyo ta's i-shoutout ko kayo kung taga saan kayo, Erwin Amos, 'di ba? Ilagay ninyo kung taga saan yung lugar ninyo kasi may mga nanonood tayo na viewers na galing pa pala ibang bansa. Ano, nagugulat ako may Switzerland, may USA, ang dami palang mga Pilipino sa ibang bansa na nanonood sa ating channel kahit ako nagugulat, 'di ba? Oh, from Alaska, London, UK, hala, ang layo na ng nararating ng ating content, 'di ba mga minamahal? Oh, sabi dito, oh, si Erwin Amos shout out, si Henoroso Naraho, si Erlinda Sola from Tagaytay, sino pa? Shout out from Tabuk City, si Bong Gabriel. Uy, may taga-Italy tayo nanonood. Si Boy Remacha from Italy. Grace Matutina. Matutina, I miss you. Si Amelita Ways. Si Elboy. Anyway, ingat mga kababayan!